Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at adhika. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang banal na Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Hanap po kayo ng marker, wala na po marker dito. Nang panahon iyon, habang paalis na si Jesus, may isang lalaki patakbong lumapit, lumuhod sa kanyang harapan at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang makamit ang buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnakaw, huwag kang magsinungaling sa pamagitan ng pagsaksi, huwag kang mandaya, igalang mo ang iyong mga magulang." "Guro," sabi ng lalaki, "ang lahat po ng ito'y tinupad ko na mula pa sa aking pagkabata." Magilig siyang tinignan ni Jesus at sinabi sa kaniya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Umayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian, ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan, at magkaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Namanglaw ang lalaki na ito'y marinig. Siya ay malungkot na umalis sapagkat siya ay napakayaman. Tinignan ni Jesus ang mga taong nasa kanyang paligid at sinabi, "Mahirap mapabilang ang mga mayayaman sa pinagarian ng Diyos." Nagtaka ang mga alagad sa sinabi ito ni Jesus. Kaya muling sinabi ni Jesus sa kanila, "Mga anak, talagang mahirap mapabilang sa pinagarian ng Diyos. Mas madali pang makaraan ang kabelyo sa butas ng karayom kaysa masakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Dahil dito, nagtanungan ang mga alagad, kung gayon, sino ang maligtas? Tinignan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi mahirap sa Diyos. Magagawa ang lahat ng bagay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang mapagpalang araw ng linggo sa ating lahat, mga kapatid sa pananampalataya. Sino po dito sa inyo ang nagnanais pumunta sa langit? Yan, halos kayo lahat nagtaasan na inyong mga kamay. Tayo pong lahat ay talagang nagnanais makapunta sa langit, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga po, katulad ng binata na nagtanong kay Jesus sa Ebanghelyo ngayon, kung ano ang kailangan gawin upang makamit ang langit,
upang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ano po ang sinasagot ng ating mahal na pong Jesus Nazareno? Sabi niya, kung ibig mong makamit ang buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos. At nagtanong uli ang binata, ano po yun? At kinlaro ni Jesus kung anong mga utos ito. Sabi niya, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnakaw, huwag magsinungaling, igalang ang iyong mga magulang. Very basic ang sinabi ng Panginoon. Dahil dito sa mundo, talagang itong mga utos na ito ang hindi nasusunod ng marami. Pero ito ang sinabi ni Jesus. Utos. Huwag pumatay kahit sa anong paraan. Kahit hindi riyan na pagpatay, pinatay mo ang iyong kapwa sa pamagitan ng iyong mga matatakas na dila na siya iyong ibagsak. Huwag magsinungaling. Nako, mga fake news, mga para lang may angat ang isang tao. Huwag mangalunya. Huwag mangalunya. Igalang ang mga magulang. In one word, ibigin ang iyong kapwa katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ito ang mga utos ng Diyos na dapat nating sundin lahat. Nagmayabang si binata, sinabi niya, Guro, lahat ng iyan ay natupad ko mula pa sa aking pagkabata. Mula sa aking pagkabata, nang kanyang malaman ang mga utos na ito na itinuro ng kanyang mga magulang. Alam na niya, sinunod na niya. Meron pa ba kung dapat gawin? Kaya sabi ni Jesus, magiliw niyang tinignan ang binata. Binasa ni Jesus ang isip, ang puso ng binata. Sabi niya, very good. Tinupad mong lahat yan. Pero, meron ka pang isang gawin upang maging ganap. Humayo ka. Ipagbili mo ang iyong kayamanan. Alam na Jesus na mayaman ang binata. Kaya sabi niya, ipagbili mo ang iyong kayamanan. Ibig sabihin, huwag masyadong ma-attach sa iyong kayamanan. Detach with your riches. At mamahagi sa iyong kapwa. Very basic. Hindi naman kinundi na Jesus na meron tayong yaman o meron tayong kayamanan. Ang mahalaga na ginamit natin ang kayamanan sa kabutihan. Ang mahalaga na ito'y ginamit natin sa sharing, pagpapahalaga sa ating kapwa. So yan ang basic na inano na Jesus, binigyang diin. At kapag nagawa mo na ito, sabi ni Jesus, magkaroon ka ng kayamanan sa langit. Ibig sabihin, yung mga kabutihan mong ginawa, ang iyong iimpukin para sa langit. Hindi yung material wealth ang iimpukin mong kayamanan sa langit, kundi yung iyong mga mabubuting ginawa dito sa mundong ibabaw. Pagkatapos, sinabi ni Jesus, bumalik ka, sumunod sa akin. Sa Ebanghelyo, sinabi, nalungkot ang binata dahil siya ay mayaman. So parang hindi pa siya makadetach sa kanyang kayamanan. Hindi pa niya naintindihan ang nais ipatupad sa kanya na Jesus. Pero alam niyo ba kung ano ang nangyari sa binatang iyon? Na hindi binanggit sa Ebanghelyo ayon sa biblical scholars. Ang binatang iyon ay na-realize niya ang sinabi ni Jesus. Kaya ang nangyari, naging detach siya sa kanyang kayamanan. At dahil gusto niyang makamit ang langit, gusto niyang lagi niyang marinig ang mga magagandang balita, siya ay bumalik at sumunod kay Jesus.
Yung kanyang ari-arian ay kanyang iniwanan, kanyang ipinamahagi, at nagdala lamang siya ng para sa kanya. At sa kanyang pagsunod kay Jesus, binahagi niya para kay Jesus at sa mga alagad ang kanyang ibang kayamanan. So yan ang nangyari. No? Yan ang nangyari. So klaro, ang sinabi ng ating Panginoong Yesus, mga kapatid, paano natin makamit ang buhay na walang hanggan? Ang una palang gawin, basic, pagsunod sa utos ng Diyos. Mamuhay ayon sa kanyang kautusan. Ang mga kautusan na ito ay maaring maging hindi o maging hindi sa pamantayan ng mundo. Maging ang mga utos na ito ng Diyos ay maging taliwas ang gagawin ng mga gobyerno. Sa buong mundo, gagawin niya ng tao. Sapagkat ang gobyerno ay tao, gagawin niya yun according to gusto niyang mangyari. Pero kahit hindi mangyari ng Diyos. Kaya kung ano yung mga utos ng gobyerno na dapat hindi natin sundin dahil yun ay taliwas sa utos ng Diyos, bahala ng utos na yan. Okay, pwede yan, sige. Pero dapat hindi natin sundin. Dapat matatag tayo, matapag tayo, na sabihin natin, hindi, ang Diyos ang mananaig. Ang Diyos ang kailangan ng utos. Una na dapat gawin para makamit ang kaharian ng langit. Pangalawa, basic, sharing, giving. We are gifted. Tayo ay binigyan ng Diyos na magbiyaya. Gamitin natin ang biyaya ng Diyos. Hindi lamang para sa ating mga sarili, kundi para din sa ating kapwa. Huwag tayong magselos. Huwag tayong mainggit. Napakayaman niya. Naku, napakapangyarihan niya. Pero yung buhay naman niya ay hindi kaaya-aya. Kung ang kanyang yaman ay galing sa nakaw, galing sa kurakot, nako. At yan ay klaro sa mga tao sa gobyerno ngayon. Kaya ngayon malapit na ang eleksyon. Tingnan niyo mabuti kung sino ba ang talagang gusto ang serbisyo, ang paglilingkod sa tao. Hindi yung kanyang sarili, hindi yung kanyang kapakanan, hindi yung sa kanyang para sa kanyang pamilya lamang. Piliin natin, nasa inyo, wala sa simbahan. Hindi nakialam ang simbahan diyan. Hindi nakialam ang simbahan sa inyo kung sino ang inyong iboboto. Pero pwedeng mag-suggest ang mga nasa simbahan. Tulungan kayo para makita niyo kung ano ang maganda, ano ang mabuti. Makita na natin, nakita na natin. Kasi sila nandiyan na eh. Nakita natin yung kanilang mga pagnanakaw, nakita natin yung kanilang mga personal na mga interest. Nakita natin kung sino yung mga tao na totoong nagserbisyo sa bayan. Kaya yan po ang ating, kayo sa inyo lamang. Ang kabutihan, ang kagandahan ng bansa ay nakasalalay sa inyo, hindi nakasalalay sa simbahan. Ang simbahan ay kumikiya lamang. Kaya minsan, kahit Katoliko ka, kahit Kristiyano ka, sabihin mo, naku, nakikialam ang simbahan. Hindi po. Nagigiya lamang ang simbahan. Hindi nakikialam. Kaya huwag maging makitid ang ating pag-iisip. Huwag maging makitid ang ating utak. Ginigiyahan tayo sa simbahan para sa kabutihan. Ang simbahan ay hindi nagigiya sa atin, sa mga mananampalataya, para siya ay mailugmok sa impyerno. Siya ay ginigiyahan para makapunta sa langit. Amen. God bless us always. Magsitayo po ang lahat.